Hello, good evening po. Gusto natin po yung prayer, no? Ikaw kung nagtatakbo at may naman yung turn mo. Ayan. Sige, okay lang yan. Sige, pray na lang tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Okay, sige po na ho tayo. At mukhang pagpinapagpinapagin tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli. Magandang gabi rin po, brother. Sundan nyo dito, no? Balance na balance. Pagdating doon, teenager. Dito, Paano malalaman yung ano, yung antik na? Ang mga ikaw, yan. Mga ilang taon na yan. Mga ilang taon na. Yung ikaw mo. Mga ilang taon na. Mga ilang taon nalalaman paano magiging antik. Kaya mga anak, ilang taon para malaman na antik ang isang bagay. Hula lang, hula. 20 years na? 60. 50 years? Mataas eh. Oh, 40 years. Sabi niyo 40 years? 40 years. Okay, tignan niyo yung mga tabi niyo. Sabi niyo, bakit pinapatingin ko lang naman eh? Sabi niyo, sister, ilang taon ka na? Nako! Ang tignan. Oo, pinagpala na ni Lord yan. Palabala natin si Lord, yeah? Right ko, right? Okay. Medyo na, wala sa ano to eh. Wala sa summer. Bisaya po ako, sino ng Loray? Sus, ginawa ng waray. Ayun, waray ng pa. Waray buhok. Okay, kapatid po ako ni Brother Jonathan. Kuya po niya ako. 2 taon lang isa sa kanya. Yun na. Sabi niya kasi, Kuya, pag pumunta ka doon, sabi mo kapatid kita. Ayan, sinabi ko na. Okay, nakikita niyo po ito. Amen. Of course, kita-kita niyo. Amen. Sino yan? Si Teka muna. Bago tayo magmadali doon. Kanina, nabanggit yung aking tagapagsalita ko sino ako. No? Kaya medyo maninibago kayo sa topic natin. Okay na po ba? Amen. Madali kasi sabihin lang natin si Lord eh. Amen? No, brother? Mas madali natin sabihin yan. Pero gusto ko namin yung talagang love natin si Lord. Through what? Haluan natin ang catechism. Amen? Alam niyo ibig sabihin ng catechism? Hindi? Daliman natin. Gusto niyo? Ready na kayo? Amen. Talagang gusto niyo nang malaman o rukrukan, lalo na ito sinali na ito na. Antik na. Hindi sabihin niyo, hindi antik na. O, di ba? Lahat ng mga antik, kailangan ito malaman. Amen? At syempre, yung mga kabataan dito na talaga mga nilang inausap ko sila kanila. Buti may mga kabataan kayo, ano? No? Sa amin doon, mga antik na sumasayaw eh. Oo. Ang buwan kay sinabi, ang susunod, masayang sunod. Buti dito yung mga bata maayos, very good. At sana gumagi sila. No? Asan yung iba naglalaro sa labas? No, nauso na kasi may cellphone, no?
No? Talagang yung panahon natin, hindi na natin maibigay sa kanila, no? Pero yung panahon nila, naibigay sa atin. Kaya minsan tayo ayaw nyo man sabihin o aminin nyo man o hindi, atik na rin tayo sa cellphone. Amen? Minsan natutulog tayo, may cellphone tayo, nagagal ka sa mga anak natin, pero nanay nyo, no? Pag-ising, nasa mukha ang cellphone, no? Bakit? Diba, no? Kaya aalisip ko sa nanay nyo yung cellphone sa mukha, ha? Okay. Sino to? Gusto nyo malaman ko sino yan? Parang hindi ko kilala nyo. Eto, may prayer siya. Sabay-sabay tayo, hakawa ko sa Michael Archangel Prayer sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabay-sabay, isinasama namin na sa itawa siya. Yun siya, yung demonyo ha, ulit eh. Sinasama namin na sa itawa siya ng Diyos o prinsipe ng mga hukbo ng kalangitan sa kapangyarihan ng Diyos. Itapo sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na umaligid sa mundo sa nagkakalang ipahama ang mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabi na amen. In this name, wala nang masamang espiritu dito. Wala nang matutulog dito. Kasi yung espiritu, di ba hindi man tao yan eh. Pwede magpanggap yan na maliit na bagay na dumapo sa pilik mata nyo. Tapos swing-swing yan dyan ganyan, no? Tapos, wala na, tulog. Amen? O, ingat tayo ha? At tawagin natin si Michael Archangel. Katikis ko ha, baka hindi nyo makilala yung mga anghel nyo. No? O, so next. Uy, ano to? Bakit nilagay dito? Ngayon, alam nyo na, si Archangel ay nilagay, sino kayo may pakana? Si Amor Solo, kasi may pakana yun. Ayan. Isa ko siya artist. Nabanggit kanina nung nagpakilala sa akin, isa po kong artist. Teacher po ako sa art. Kaya mga bata, hindi na marunong mag-drawing. Paano lang ang mga sining natin? Ginawa na puro lang tayo AI. Ang nag-drawing, robot. Ano yung mga kamay mo? Wala na, hindi na gumagalaw. Pagdating sa bahay, nag-drawing kayo, ha? Asan niyo? Ayan, yung mga solang nag-drawing yan. At siya ay diwa ng ginebra San Miguel para ilagay saan? Sa bote. Na kung saan, paborito ng mga asawa nyo at ng papa ko. Pag nakinig yung papa ko, ibang klase eh. Naku papa, nakabidyo ba to? Papa, sorry ah. Pag nakainom yan, ibang klase. Kasi palibas sa black belter. Ano yung black belter? Karate. Diyan sa recon, yan eh, karapista. Lahat ng armas kaya nyo gamitin. Tsako. Ang pinakamatindi yung samurai. Pag nakaharami ng inom yan, naalala nyo na yung mga 1980s, no? Yung mga horomikabi na bumubad ng damit. Totoo yun, dumana pa sila. Kumukuha na samurai, binawas-iwas. Labas kayo dyan, labas! Ganon ang papa ko. Papa Sofia. Pero alam nyo na, untog siya isang beses. Pag-gising niya, nasa simbahan na siya. Yung pala ginulpi siya. At dinala siya sa simbahan, nag-isa siyang porcelista. Palakpakan mo naman, ginawang ni Lord. Maraming bagay para maakit tayo ng Diyos. O maakay natin yung kapwa natin. Siguro ngayon, hindi nyo pa makuha, ipagpasa Diyos nila lang. Pero sana mabugbog bago dali sa simbahan. No? O yung mga tayo sana magtitigis pa bago makilala si Lord. Kaya mga tropa niya, mga kids, bago malulog sa Roblox, sana madala muna kayo si Lord. Amen? Tawa ka dyan, siguro nito sa Roblox. Ay ano,
Pero nangyari, ang katangian ni San Arcangel, makikita niyo pala sa Bible, sa Daniel. Ang Bible kasi dalawa yan, mga brother and sister mga anak, makinig isang old at isang new. Akalain mo, mga 2,000 years, nagpakita na si Daniel. Kay Daniel, ang pinuno ng anghel, tumulong sa pakikipaglaban si Belshazzar. Tapos siya rin pala, yung sa Revelation, siya yung nanguna sa laban, puro labanan siya, nakipagtalo kay Satanas, nakipagtalo kay Satanas. Grabe, ano pala siya? Army talaga. So alam niyo na, hindi nyo naman nililimutan. Eko, sino to? Sino? Gabriel. Ay, nalimutan na. Kaya mahalaga magkapinis tayo. Maganda tong community nyo, sabi ni Brother Jing. Kasi ang mission natin mga Katoliko ay sabay-sabaw. To know Him. Ganyan ang kamay. To know Him. Taas, to know Him. To love Him. To serve Him. O, puro lang tayo serve. Hindi natin siya pinikilala ng gusto. Ang mga katangian ng Panginoon. Sabi niyo, Brother Joel, hindi naman. Lubos-lubos nga Pag nag-share na ako, sabi niyo, pag nag-share na ako, umiyak na ako Wala naman, in your own style. Pero ito, si Gabriel, pangalawang anghel. Ano siya? Ano katangian niya? Siya lang naman ang sugo ng Diyos na nagdala ng mahalagang balita. Prophecy siya, sa Daniel din siya nagpakita, Ipinaliwanag ng Panginoon ni Daniel. Sa Lucas, ako si Gabriel, nakapayasap ng Diyos. At ito yung maganda. Sa Luke 1:26-30, pinahayag kay Maria na siya magiging ina ni Jesus. Palapakan natin si Lord. At mga kapatid, mga kabataan, mga nanay, mga isun, ngayon ay Sabado. Pag Sabado, Mama Mary's Day dapat. Amen? Nag-rosaryo ba kayo bago you start? Asan ang rosaryo nyo? Mga anak, bumibili ba kayo ng rosaryo? Bakit yung tinatago? Hindi nyo pinagmamalakihan? Marian. Very good, brother. Ayun. Ilabas nyo. Nung kayo ay bininyagan, kayo ay may sakramento. Amen? Ang tawag dito ay sacramental. Sabi na sacramental. Sacramento. Kung bibili lang kayo ng benda, di mo ipos na. Amen? Alam niyo ito, mga kapatid ko, marami na kayong rosaryo, tama-tama. Ilagay nyo lang sa bahay nyo, ilago nyo lang. Huwag! Apat na kanto ng bahay nyo, isabit nyo yung isang rosaryo doon, isang rosaryo doon, isang rosaryo sa may CR, sa may kwarto. Tapiti ako sa inyo, yung problema nyo, parang ang gaan-gaan. Bakit? Sabi niyo bakit? Bakit? Binasbasan yan Amen? Binasbasan ba? Amen. Kung hindi binasbasan, wala ka nararamdaman. Hindi ko sinabi ito yung maging anting-anting. Ito ay sakramen. Turo ng ating simbahan. Amen? Okay na maintindihan natin ito bilang sa Catholic Charismatic. Amen? Alam niyo ba bakit kayo naging charismatic? Dahil lahat kayo ay asthmatic. Ako, inubo talaga ako ngayon, promise. Praise the Lord, mga si brother, Ayan. Praise the Lord. Bumili na kayo, or kung iuwi sa bahay. Lagay mo sa bulsa nyo, sabit nyo. Amen? Nung naalala ko nung umuwi ako, galing ko sa pagtutok, lumagpas yung sakayan ko pa uwi sa Makati. Ang layo ng nilakad ko. Ang dilim-dilim. Alam nyo, ang nagursahan nyo. Hindi ko na ilagay yung mga misteryo. Kasi sabi ko na lang, kapag yung Maria na pupuno kami sa tapos, ang susunod na misteryo, Lord, tulungan mo ako. Alam mo na, kung sa
live. Ang deliver, hindi ko alam isang oras na hindi ako nagkaka. Nakakatulong. Kasi kayo ay katulong. Huwag mong kalimutan yun. Amen? Baka nalimutan nyo na. Pero na-live ko. Amen. Record na ito ng simbahan natin. Pasok na tayo. At marami na tayo mga ibang sekta, mga kapatid, na nagbalik loob na sa Katoliko through this charismatic. Aventura. Dati pag nagtopak yan, dala-dala yung Mama Mary. Yung Mama Mary, pag nagtopak yan, dala-dala yung Mama Mary dati, binabasa nila yung ulo. Ganun sila. So, nung nalaman niya, nag-pray pala, kaya katulisan. Marami na siyang naibalik ng mga Katoliko na wala at naligaw. Gaya na dito, na nag-aaral, kinikilala ng Diyos, dinamahal ng Diyos, at pinaglilingkuran. Palakpakan natin si Lord. Yan! Amen! Ayan na. Ayan na si Gabriel. Eh, sino to? Isip si nanay. Hindi na. May isda. Ha? Ang galing ni nanay. Sa si Rafael, palakpakan natin. Ang tingnan. Si Rafael. Siya ay nasa Tobit, Bible. Ako si Rafael, isang mga pitong anghel na nakatayo sa ng Panginoon. Gumagaway ni Tobias. Si Rafael ay nagpagaling sa protection. Okay, sa madaling salita, si Rafael ay manggagamot na anghel. So, ilan ang anghel na kilala nyo? Tatlo na, si Rafael, si Gabriel, at si Michael, ang paborito ng papa ko. Wala na pong ibang anghel na nabanggit sa Biblia. Pag meron pang iba, kulto na yun. Naku, sa probinsya namin, ang dami. Ilan anghel? Naku, 12. Hindi ko nabanggitin, maraming. Ayan, para tuloy-tuloy tayo. Palakpakan natin ng Diyos! Amen! Okay. Dahil, kilala nila yung tatlong anghel, alam niyo ba yung prayer na to? Mga anak, alam niyo yung prayer na yan. Sabay-sabay. And 3, 2, 1, go! Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang tanong, tinuturo niyo ba yan sa mga anak niyo? Ituro niyo dahil powerful prayer yan. Kasi po, 800 years pa yung prayer na yan. Ano yan na ngayon? 2026? Kasi imagine 800 years na yan. Very effective. Amen? Yan ang ginamit ng mga una natin, mga church father, ginamit dyan, no? Be at my side. Sino kayong anghel? Marami kasing klase ng anghel. Pero yung tatlo yung binanggit ko. Sister, anong pangalan mo, sister? Maricel. Balik ka rin yung Maricel. Maricel. Sel Rima? Yan ang pangalan mo sa Skype. Kasi each one of us, nung binyagan, mayroong isang anghel na pumuproteksyon. Amen? Nawawala ang anghel, mga bata, mga kabataan, nawawala ang anghel. Pag kayo hindi sumusunod sa nanay nyo, umaalis sila. Ibang anghel ang lumatapo. Hello! Ano ba yung yun? Ano pangalan mo, anak? Pangalan mo? Ikaw, sige. Eliza? Ayesha, kanin mo. O yan yung pangalan ko sa anghel mo, ikaw, anong pangalan mo? Kanin mo. Dito na. Okay, to be honest. Badu. Hindi naman to hear si topic ko, to be honest. Kasi sinabi angel of God. Di ba? May tatlong pinakilala ko sa inyo. Pero, bawat isa talaga sa ating mga. Kasi sa Biblia, nakasulat, libo-libong anghel. Ano, anak? Tutuloy mo nga yung santo. Santo, 1 p.m. Santo si.
Santo, 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 Panginoong Diyos na malabuo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Okay, ba't ko pinakanta yan? Sabi ng pare sa mas, kasi hindi rin narinig eh. Sabi ng pare, at kasabay ng mga anghel dyan sa kalangitan. Sabay-sabay natin awitin. Amen? Binagpunto na tayo. Kalaparan natin si Lord dyan. Amen? Oh. Okay, sabi ni brother, yung gospel ng linggo, sabi talaga rin sa simbahan. Ano yung gospel ng linggo? Mga hasik? Haba? Hindi? Mukhang kakuhatan din ng simbahan, no? Sige, salit na. Okay, continue. Mahilig tayo sa amen. Sabi na amen. Amen. Sister, amen. Ano yung sabi na amen? Ayan mo. Totoo. Sumasang-ayon ako. Salitang Hebrew yan. Hindi na yung ginagawa. Hindi na ginawang English. Hindi na yung ginawang Tagalog. Kasabay na yung hallelujah. Di ba? Nag-praise yung worship tayo nila. Sabi nyo, hallelujah! Hallelujah! Sabi na ko, hallelujah! Hallelujah! Ibig sabihin ng puri ng Panginoon. Amen. Tapos yung isa, Hosanna! Hosanna! Ibig sabihin, ligtas mo kami. Ikaw ang tagapagligtas, di ba? Hosanna in the highest. Di ba? Ayun yun. Okay? Yan ang tutunan? Amen? Amen. Para pa namin si Lord. Okay, ano naman ito? Brother Joel, sabi nyo, 1957. Trinowing yan, nung kaninang nag-drawing na Archangel. Sumasolo. Sumasolo mahilig sa mga kulay na pansinin niyo yung mga tao, patalikod. Tumatama ang liwanag sa damit at tumatama ang anino sa mga bagay. Kagaya nito, piniklik yan, di ba? Ay, may shadow, may shadow. Kung isa kayong artist, pag marunong kayo maglagay ng shadow, kapilikili sa ilalim ng lulutang ang isang subject, hindi mahirap mag-drawing yung anak. No? Ayan. Simulan niyo sa Japan art. Ayan. Ano yung sabihin dyan? Pwede bang titigan yung maigi? Ano yung nakikita nyo? Ano ba yung nakita nyo dyan? Sige nga. Sumasayawan pa. Pinigli. O yun! Hindi namin ka nakakasagot ulit. Talaga naman nakakita talaga. Simbahan. Hindi nyo ba napansin na ginagawa natin yan ngayon? Noong panahon mo, pagkatapos ng mas, ang mga tao hindi umuwi. Nagbibihisi sila. Basic Iglesia Community. Sino nakakaintindi nun? Sino nakakaintindi ng BC? Hindi sila pagkatapos ng mas umuwi na. Baling walang kwenta na. Wala pa kami na, uwi na ako. Binasbasan na ako ng pari. Hindi! Huwag ko sila nagsasama-sama at nagkakasiyahan. Pwedeng ituring natin parang yan. Pagkatapos natin mag-alay, magsimba, tayo ay nag-prayer meeting, amen? Di ba yun yung sumisimbol niya? Yun yung nakikita ko dyan. Kaya sana itong prayer meeting yung panatayin ninyo. No? Alam ko marami ng mga preacher na nagbibigay sa inyo na pahayag na salita ng Diyos. Kipkipin yun. Kahit sino pa man sila, itanim niyo sa puso niyo, palaguin yun. Yun naman ang nakikita ko sa mga puso. Yan. Kasi lahat na sumisimbolo ng Biblia. Amen? Ganyan tayo mag-figure. Next. Ayan, ako dito. Sabay-sabay, 1, 3. May nangyari na sa inyo? O, commercial lang yan. Kasi pag nasobrahan. Pero kung ba't naisingit ko to,
Yan. Ayan. Kilala niyo ang lalaking mayaman si Lazaro? Yan. I-figure natin dito ha. Yung ating faith. No, kasi ang topic natin, palapitan ng palapit. Hala, Brother Joel, wala ka pa pala sa topic mo. Oo, sabi sa akin, ang alauna daw tayo madaling araw dito. Tama, di ba? Hindi ba? Hindi ka na. Teka na daw. Ayan. May isang mayaman lagi nakasuot ang mawaling gamit sa galing sa pagkain ng araw-araw. Wala. May isang ang buluhin ng mga ng Lazaro. Natagdag ng sugat sa kapangalan na kay Gasi may titiwaan mayaman. Sa ating matakunan man lamang ng bubuha. Nag-abangan siya ng ng manalaglag. At doon nilapitan siya ng mga asong tinitila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel. Anghel na naman, di ba? Sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman. Ang itsura nila. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mama po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro. Na isaw-saw sa tubig ang dulo ng pinagmaliit, pasay ng aking bilaw. Dahil ako'y nabihira sa ako'y nasabi ko na siya. Uy, sumagot siya, Abraham. Anak, nalalawali ko. Nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagsiis sa tayara. Subalit ngayon na hinaalis siya dito. Samantala ikaw naman nagdurusa. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga nalagay, hindi nakakapunta doon, at hindi nakakapunta dito. Meron ka lang, parang ganito, hindi yung bangin, at ang hindi yung si Lazaro, hindi yung mayaman. Lumahin ka nga. Yan. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, ito, ganyan ka ha, ang mga Abraham, pinapakiusap ko, pupuntahin nyo kalaman ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Sugurin po ninyo siya upang sinagdig yung babala na iisip ng matong sa dahil ito ng pagdurusa. Aba, nag-request ni Abraham. Ngunit sinabi sa kanila, Abraham, nasa kanila na mga kasulatan. Nasa kanila ng mga kasulatan. Ano yan ba natin dito? Nakikinig ng kasulatan. Mabuti, nasa inyo na, kaya, nasa kanila po sila ni Moises at ang propeta, yun ay kanilang pakinggan. Pinapakinggan ba? Para yung Diyos na kung pinapakinggan mo. At sinasagawa, amen? Amen. Sumagot ang mayaman. Hindi po sapat ang mga yun kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muli na buhay, magsisisi sila patan ko ng kanyang kasalanan. Sinabi naman sa kanya, Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ng mga silaw ni Moises at mga propeta, hindi nila paniniwala ang isang patay na muli na buhay. Wow! Sino man naiwan sa bahay? Mga asawa niya. Asan? Sa bahay. Sana magaling yung dito. Kasi nakakapagilang dito sa salita ng Diyos mo. Mismo yung mayaman nag-request. Dala na siya sa kahirapan. Kayo bulit pa. Hindi na nga pinayagan yun eh. Di ba? Pinayagan ba? Hindi na. Parang sinabi niya, your free will. Yun ang problema sa ating mga kapatid. Yung salitang free will. Sabi mo, free will. Free will. Yung free will, kalayaan. Yan ang hindi kailanman pinapakalaman ng Diyos. Kung gusto mo maging masama, manulukot siya. Kung ayaw gusto mo sa akin, manulukot siya. Pero iniligtas pa kami talaga ni Lord. Gagawa sa mga paraan. Hanggang kayo'y nabubuo. Ano para natin si Lord Lord? Pero, nauli na yung drawing. Ayan naghihirap siya din mga alpinin mo, iyaman mo, Ano siya naman patay? Sindi sabihin, mayaman na hirap naman. Amen? Nung pumunta ako sa ospital,
Maswerte natin. Inhale. Exhale. Kasi doon, binibigyan yung oxygen. Kada isang ginagawa pagkano, 20 pesos. Pero, yung mga nanay, inhale, paksa mo. Sabi na, sorry. Paksa mo. Hindi, ibig sabihin eh, kalalasabi namin. Inhale, exhale. Biyaya ng Diyos yan. Hindi ba umaga, pray kayo bago kayo gumising? Sure? Lord, bahala kayo ha, sabi nila. Ikaw talaga tira yan. Sure talaga ako, basta ako, sure ako, nag-pray ako, talaga, basta. Hindi naman talaga dapat eh. Hindi pag-isip nyo, ako kunin nyo cellphone. Ano ba ang message ko kahapon ilagay yung live? Ay! Dami nag-live. Okay lang kung mayroong prayer eh. Alam nyo, hindi masama ang cellphone, napakaganda ho nito. This is the best invention. Alam nyo kung saan nagsimula ito mga anak? Alam nyo saan? Alam nyo? History. Nagsimula ito sa isang pelikula ng Star Wars. Doon nakikita yung mga mukha. Tinanong pa yung Star Wars. Like, Star Wars, Voltes 5, sino Voltes 5? Ako, hindi naman Voltes 5. Sino kayo dyan po? 50 years old. Kilala yung Voltes 5? Yes! Hold it! Tandan! Lahat ng bagay na umpisa, sa umpisa, amen? Kaya dapat alam yung history. At, hindi mo mga tagalong tao na yung ko. At, napaligaya tayo, amen? Napadali tayo, amen? Sana gamitin natin sa iyo, no? Yan. Yung pala yun, no? Ito pala yun, no? Malalim. Andito yung mayaman, andun si Lazaro. No? Bakit yung pinangalanan ng mayaman? Mayaman lang. Kasi alam niyo bakit? Marit tayo yun. Mayaman tayo sa kalokohan. Maraming siyan eh. Diba? Mayaman tayo sa katwiran. Mayaman tayo sa... Ay, di mo, sister, ating ka ba ngayon? Parang muna, sister. Ha? Hindi natin? Oo, sige, ako rin parang hindi rin ako eh. Alam, patay tayo dyan eh. Sama na kayo dyan. Nadamay na. Amen? Minsan lang naman ito guys, minsan lang naman. Amen? O, sige. Kung wala kayo dito, nasa kayo? Yung naman ay mag-isa kayo doon. Diba? Nanonood kayo ng TV na Netflix. Yung mga bata, nakatapos na Netflix. Facebook dito kayo. Kahit yung mga bata, malamang ba wala dito, lalapag yung cellphone dyan. Tapos gagawin na, no? TikTok. Nakakatuwal mo lang yan, no? Pero pinakita ako ano, ang tip na. Ay, magaling pa huli, no? Kala nyo makabataan. Okay. Saan kaya tayo mapupunta tapos dito sa Earth? Natanong nyo na ba yan? Saan kaya tayo mapupunta pagkatapos natin dito sa Earth? Ha? Kokoman? May pitch eh. Isipin niyo po yan dahil niyo sa susunod. Pagkinahin natin, isipin niyo muna ha? Okay. Saan kaya tayo mapupunta pagkatapos natin dito sa Earth? Pagkakasbay-bay ko. May ano, no? Laks ang pwesto, no? Fiesta pa ngayon. Ba't nagkaupo doon? Napagilaan nyo na? Napagilaan nyo. Meron ako. Saan kaya tayo mapupunta? Oo, tama. Pagkatapos natin dito sa Earth? Halimbawa,
yung isang star. Wala dyan, Bibi, wala. Hawi. Okay, lumindol na mataas. Lamig mo. Naalala niyo yung lindol? Sila nakaalala yung lindol na yun lang. Di ba sabi ng babae ko? Sabi ng babae ko, parang nag-describe. Sabi mo, Panginoon! Di ba nasa gilid? Panginoon, tama na! Magsisisi na kami, Lord! Tama na, Lord! Ba? Kailangan pa tayo aalugin. Pero alam mo, hindi ako na... Hindi ako na... Meron ako. Pero hindi ako na... Alam niyo, hindi ako kinundin yung tao yun. Yung mga taong yun na hindi nagsisimba. Yung mga taong yun na nilang nakakilala ng Diyos. Pagkos, natuwa ako. Alam niyo bakit? Nalaman kong may Diyos pala sila. Amen? Kayo kinikilala niyo ng Diyos, minamahal nila, pinagsusukuran nila. Sila nakita ko. May Diyos pala sila. Ngayon, ano gagawin niyo? May mission kayo. Dalhin sila dito. Dalhin sila sa simbahan. At para sabay-sabay natin kilalanin ang panapakan natin si Lord. Alam niyo ba yung sin of omission? Ha? Naituro na sa inyo dito yun. Halimbawa, si sister, nakita mo sister yung isang tao. Nakita mo, dalawang mata mo, binulsan niya yung cellphone, tapos umalis siya. Ikilala mo yun. Kilala mo yun yung ari. Nangyari, hindi niya pinansin. Ay, baka madamay pa ako. Sister, that is sin of omission. May kasalanan pa. Kasi ang mata ginagamit niya para sa katotohanan. Kaya itong bansa natin nagkakalensi-lensi na. Kasi nagkakaroon tayo ng sin of omission. Alam naman natin mali. Pinipilit pa rin natin. Tama. Ako seryoso na si Brother Joel. Yan. Kilala niyo to? Sabay-sabay. Sino yan? Saint Fort Morris. Hindi niyo siya makikilala talaga dahil hindi pa kayo pinanganak noong 1600. Sino pinanganak noong 1600? Nine. Pinag-iinitan nila. Okay. Hindi talaga natin siya makikilala. Although siya ay saint na sikat. Pero sa araw na ito, kikilalanin niyo yan. Sabi niyo, sabi sa bawat. Saint Leonard of Fort Morris. Bakit? Kasi po, siya po ay pinakasikat na saint. Saint naming mga preacher. At kayo rin. Pag bumuyagad ko, pag lumabas siya, sabi nito, lumana ka sa mga tao. Pag nagmisa yan, doon siya sa labas kasi hindi nagkakasya. Ganun siya katapulan. Tignan nyo, yung mga drawing yan, ipapatunay yan. Ito sa Basilica. Lumalabas siya, nagtutok siya. Ang mga tao, may mga madre, may mga bishop pa nga eh. Pag nagtok siya sa Baluarte, iniipon siya ng mga tao. Bakit kaya? Meron siyang gift, si Saint. Ano siya? Leonard. Ano nga? Siya lang naman ang nag-define ng Immaculate Conception. Sinong hindi nakakilala dyan? Kung Katoliko kayo, kilala niyo ang Immaculate Conception. Ang inang Birhen, magpakailanman. Isa sa nag-define yan. Kaya, na-aprobahan na meron tayong Birheng Maria. Oh. At sino hindi nakakilala sa heart of Jesus? Na ipinakita mismo sa puso ni Inang Maria at ni Jesus ang bukal ng kanilang pag-ibig. Dahil yan kay Saint Leonard of Fort Morris. Ha? Okay. Isa lang po siyang manunulat. Ang dami niyang sinulat. Nung nauso yung printing, ang dami niya nagawa. Isa sa pinakapopular, ito, sabay-sabay, basahin. The little number of those who are. Basta nyo lang binasa, pero nakakakilabot. Kunti lang daw ang maliligtas. Pahig ba kayo doon? Sa panahon natin ngayon, parang hindi tayo papahayag. Amen? Pero,
pwede natin ungkatin bakit na sinabi ito. Kasi mismo, yung mga church father natin kagaya ni St. Jerome, ay naniwala sa kanya. Dahil sabi niya, sabi ni St. Jerome, no, kahit ang mga pare, sa 10 pare, siguro isa lang, kaya baka wala pang maligtas. Lord, hindi mo pare. Sabi rin ng ating church ba si Gregory, ito, St. Gregory explained that all men, many are called of the true faith. Maraming naniniwala, maraming aakin ng mga lugar na ganito, maraming akin ng mas, pero konti pa rin ang maliligtas. Ako naman itong mga church father natin, no? Maski si Jesus sinabi, no? Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it's easier for a camel to pass through the eye of Nero than for a rich man enter the kingdom of God. Ibig sabihin, mas madali mong pumasok yung mga mahihirap, no, kaysa sa mayaman. No? Yung mayaman dito, kasi alam niyo yung camel, di ba, taas? Yung needle, gano'ng kalaki. Hindi siya makakapasok doon pag hindi siya bababa. At tama yung mukha niya sa pintuan. So, kailangan yung bumaba. Ibig sabihin nyo, kailangan magpakumbaba lang tayo. Amen. Lahat na tayo mabait. Sabi nyo, amen. So, yung gusto mong pumunta sa langit, tas na kamay. Tas na kamay. Tas yung kamay mo, gusto pumunta sa langit. Walang hindi magtataas. Yan, buti pinas ko. Okay ka ba na? Okay, mag-alala, hindi mo naman sasabihin kung sino mauna eh. Hindi ako ibang pag-isip ko. Ang sasabihin ko lang ganito. Ang hiningang sila sa nagtaas, sayang. Kasi alam nyo, iba-iba naman yung kuha sa atin ng Diyos eh. Ang pagkamatay ng tao, pwedeng bangungot, pwedeng disgrasya, pwedeng sakit. Mas maraming sakit. So, mamili na lang kayo. Brother Joel Sanbaray, nakatakot na mamatay. Mamaya, okay mag-alala, relax na. Tingnan nyo to. Dala-dala na nga yung cross, papasok ka sa maliit na butas. Akalain mo yun? Kaya? Kaya niyo magpakumbaba yung muko? Nadala-dala ang cross? Kung isa, open nga, saya-sayaw, party-party pa sila. Pero walang cross. Ang laki-laki ng pintuan, tignan niyo yung isa. Pero paglabas pala doon, sasalubong si Jesus at kukurunahan tayo. Sabi niyo, wow! Lord! Papasanin ko na! Makurunahan ko na ako, amen? Ito na gusto nyo makita sa kapila. Gusto nyo makita? Walang kakabahan, ha? Ano na nangyari? Pinantahan ng demonyo. Pinantahan ng demonyo, halik kayo, sa sinalo ng dragon. Kinain. Ano ibig sabihin yan? Isa yan sa mga sulat, mistake, iyonan. Di ba ang ganda yan? Di ba? Naintindihan mo ba? Gabi siya kamusay. Nire-repeat ko lang. Tingnan ko. Wala na bang pag-asa? Sabihin mo, wala na bang pag-asa? Sabihin niyo. Mag-uusap kayong dalawa, magkakatabi. Wala na bang pag-asa? Wala na tayong pag-asa? Ha? Talagang lumalaban si Ate Meron! Okay. Sabi sa kasulatan, kasi dami daw ng bituin sa langit ang maliligtas. Kunti pa rin, kung sa dami ng buhangin. Talagang kunti pa rin, Pero may maliligtas. Meron. Gusto niyo ba? Sama-sama tayo maligtas? Doon tayo sa bituin, ha? Kaya mula kay Abraham, parang patay na, dahil matanda na siya, nagmula ang isang lahi, nakasindahan ng bituin sa langit. Siya ang ating church father, Si Father Abraham has many children as Father Abraham. Okay. Kaya lang naman ginawa niya, sinubukan siya ng Diyos, at yung kanyang kaisa-isang anak na binigay sa kanya ng Diyos, kikitilin niya ang buhay, pero hindi natuloy. Ang galing talaga ng Diyos gumawa ng mga plano para masubukan tayo. Ayan. Sapagkat tayo nagkasala at hindi nangaabot sa kaluwalan ng Diyos, mo malupit. Malinaw. Sapagkat ang lahat ng mga sala
Naniniwala ba kayo sa kumpisal? Mga Katoliko ba tayo? Talaga? Magkumpisal tayo. Sino nagkumpisal na? Nung last 10 years. Sino nagkumpisal ngayon lang, ngayong taon? Tayo required magkumpisal 2 times a year. Pero yung mga lingkod ng Diyos, kagaya ng mahawak ng mic na to, dapat every month. Yung nag-i-MC, dapat every month. Kasi ginagamit yun ng Diyos. Ayaw nyo? Grabe ko yun, wala lang kasalanan. Hindi. Bring pa rin. So, lagi tayo nagkakasala. Diba? Natapilo ko lang, ay! Pusong dalisa eh. Ay, pusong dalisa yung sinabi ko. Ayan o. God is perfect. Ang Diyos ay banal at perfecto. Kaya ang hirap makapunta sa Kanya eh. Ang langit ay kanyang tahanan, ito'y banal at perfecto. Sa Roma, walang mabuti, wala kahit isa. Walang sabihin nito. Walang mabuti, wala, o binalo, wala, kahit isa. Walang sino ng tao banal at perfecto at marapat-dapat sa langit. Sabi ko, aray naman doon. Nagbabago naman kami. Sige, kwento tayo. Ready ba, anak? Yan, parang hindi alam ko si brother. Yan. Alam niyo to, kilala niyo si Noe. Gusto niyo makilala si Noe? Tayo na. Okay. Ayoko kasi kayong sandali na lang. Okay. Si Noe gumawa ng... Sabi na ba lang? Noe gumawa ng ako. Si Noe gumawa ng ako. Inutusan siya ng Diyos. Tapos, bumuhos ang ulan at bumuhos ang ulan at bumuhos ang ulan at ang ako ay lumutang. Ang sabi ng kaibigan ni Noe, Noe, pasapayin mo kami, nalulunod na kami. Ang sabi ni Noe ay hindi pwede. Ang sabi ni Noe ay hindi pwede. Ang sabi ni Noe ay hindi pwede. Ang ako ay sarado na. Sabi niyo, sabi ko na po. Minsan, yung mga kasaysayan na to, huwag yung baliwalain. Huwag niyong iwan sa apo niyo yung libro na yan. Dahil yan po ay totoong nangyari sa buhay natin. Amen? Okay, bibilisan mo po. Ha? Sabi mo kay Piliwin, sa mundo ko nalulunod ako kayo. Pag sinara na ng Diyos, sinara na. Amen? Pag namatay na, patay na. Nana, huwag na kayo kumuha ng mga babae para bumalik kayo kaluluwa. Iba na yun. Magaling ang demonyo. Pag namatay, pigit kayo mga pigit tayo, pigit. Gila. Sabi ko kayo, Lord. Buhay pa pala ako. O diba? Ganun. Pag namatay tayo, saglit lang. Tapos na ang lahat sa kanaraw na naman. Dito sa lupa. Kaya tayo naniniwala sa Panginoon ng Diyos. To know Him, to love Him, to serve Him. Naniniwala tayo may buhay na walang hanggan. Amen? Walang pangyayan. Okay. Ito. Nag-alay sila. Ito kadugtong sa topic. Ilan silang nabuhay nung ginuho ng Diyos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan? 8. Perfect number. Infinity, right? Ilan kayo dito? Anong lugar to? Anong bayan to? Dulong bayan. Dulong bayan. Ilan ang population? Marami. Pero wala lang yung tirang bukod doon. So, totoo nga. Kunti lang talaga ang maligtas. Lord. Kasama ba tayo doon? Doon mo ito yun na rin. Yan. Ito. Alam niyo yung Sodom at Gomorrah?
yung mga tao, hindi naman to sensor, no? Ayaw na sumipin ng babae sa kapwa niya, sa lalaki. At ayaw na sumipin ng lalaki sa babae. Sa madaling salita, ang tawag sa bading at bakla noon ay sodomize. Yan po yung salitang yun. Yung bakla, salitang Tagalog. Sa English, gay. Ngayon, iba na, rainbow. Alam niyo, may mga kaibigan akong ganyan, mahal na mahal natin sila. Sabi mo, mahal na mahal natin sila, amen? Hindi naman porque sila yan. Kasi ginulat sila ng Diyos, ayaw ng Diyos kami ng gawin. Imagine mo, ayan, anghel na naman ha. Nagpadala ng anghel. Yung anghel, bumibisyo na may pakpak, kasi walang pakpak na pinadala. Kay Matthew, sabi gano'n nung mga sodomized people, ilabas mo yung bisita mo, pag naman sa namin. Grabe, kung magbabasa kayo. Sabi mo, itong problema, makita niyo yung babae, ang babae ng araw, mababa lang ito niya. Meron akong dalawang anak, dalaga. Ito na lang. Di mo anak niya bibigay niya. Ano sinabi ng mga sodomized? Hindi namin kailangan namin yung gwapo. Ganun kasama. Ano sabi ng mga men? Tumakbo na kayo. Takbo! Walang nilingon! Gugunawa na ng doon! Mula na mga apoy sa lugar niya. Ilan silang naligtas? Kaya lang, dumingon yung isa. Naging asopre asin. Minsan, sa dulo na lang, atin na tayo natin ng prayer meeting, pero tayo nakukunin na tayo ng Lord, bigla pa na tayo tinamas, ayun na, lumingo ka kasi. Okay? Ano ba talaga ang gagawin natin para mapabilang sa kanila ng Diyos? Gusto niyo malaman? Amen. Eto na. Sige, brother, apat na dahilan nung pag hindi tayo kailangan apat na dahilan nung pag hindi tayo kailangan makakapasok sa langit. May apat ka lang dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa langit. Ano yun? Meron pa ba kayo yan? Hatred? Isa yan sa dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa langit. Meron pa ba kayong mga kamag-anak na hindi nyo pinatawad? Meron pa ba kayong mga anak na hindi nyo pinatawad? Mga anak, hindi nyo ba pinatawad yung nanay nyo? Bigay-bigay ng baon? Baon, no? At nagkaroon kayo ng hatred? Puti pa ang mami mo, which kami for. Alam nyo, pag namuha ang hatred, isa yung dahilan, hindi tayo makapasok sa langit. Simpleng salita. Galit. Sabi ka, di ba, pag mag-aalay ka sa simbahan, ha? Pag mag-aalay ka, di ba, bibigyan tayo, mag-aalay tayo? Prutas. O kaya pera, kailangan ng simbahan niya. Pero, naalala mo, meron kang nakaaway, huwag ka na mag-alay. Puntahan mo muna yung nakaaway mo sa mag-alay. Kasi, walang silbi yung alay mo. Kaya ang simbahan natin, bubulubi eh. Ayan. Blasphemy. Sabi na blasphemy. Alam nyo, artist ako, di ba? Meron competition sa amin. Art competition. Alam nyo ba mga anak? Yung drawing na mama meron nilagyan ng tennis o aking dito sa art. Yung pa yung nag-champion. Gano'n na ba kababoy ang ating ano? Ayan o. Yung nag-stickal si Jesus Christ. So sa competition namin yung Miss Kay, nagbayad ako na ito eh. Yung gown niya, buo, puro rosaryo. Di ba yung Miss Kay, di ba? Yung last supper, puro mga ano. Tapos, nilalapit ko siya, ang gulo na. Pinapakita ng mundong ito, minawasak ang mundong ito, ginagawa tayong ATS. Ano yung ATS? Wala na tayong kilala ng Diyos. Binugulo rin tayo ng mga sekta. May kakatok sa inyo. Tabo. Ay, wala po yung nanay ko.
Hindi, dadalhin lang namin na salita ng Diyos. Ay, ano po yan? Bibigyan lang. Ito, basahin mo, pag binasa mo. Wala na. Magulat ka, kumakato ka na rin sa bahay sa ato kapitan. Sinadala rin natin. Bahagi ka na. Amen? Kaya tayo nandito para matutong mag-aral. Amen? Panindigan, ipaglaban niyo ang ating faith. Sabi niyo, 15:21. 15:21. Dinala ko ko dito lahat tayo balungga. Alam niyo balungga? Hindi masamang salita tayo. Yung sinakakala kay Apo Wakon, yung huling nagtatato, ganun yung tsura ng mga Pilipino. Wala pang kamumang dinala ang Kristiyanismo dito, tinuruan ang mga Pilipino kumikilala ng Diyos. Amen? So, tayo sa ating ng Kristiyan. Lahat ng sumabit ay sabit na lang. Amen? Hindi sila pwede magbida. Ayan. Ano to? Pagnanakaw. No, maraming klase ng pagnanakaw. Isa yan sa dahilan. Kanina yung blasphemy, no? Hindi makakapasok sa kanila ng Diyos yun. Isa yun nasa dahilan. Ito yung pagnanakaw. Sino nagnakaw na ng bond paper? Brother, nililig na yung kami ko. Hello? Pinupisa nyo na? Alam nyo, kahit 1 milyon nandito, tapos 2 piso yun, hinakaw yung isa, tapos 1 milyon na, pare-pare, nakakaw yun. Okay? Magpupumpisa lang, magpupumpisa. Okay. Hindi pa? Kilala nyo si Solomon. Pinakamatalino. Naalala niyo yan? No? Matalino yan. Alam nangyari, alam yung kwento dyan? May isang baby, pinag-aagawan ng nanay. Baby ko yan! Hindi, baby ko yan! Hindi, baby ko yan! Hindi, baby ko yan! At dinala sila sa harapan ng Solomon. Sabi, nag-aaway yung dalawa. Nag-aaway na kung kanino baby yan. Alam mo, talino niya? Ganun ba? O sige, asan yung itak? Itain ko ha? Tapos sa iyong kalahati, sa iyong kalahati. Ready, 1, 2, 3. Alam mo, biglang sumigaw yung tunay na ina. Huwag na! Huwag na! Sige na! Sige mo na! Tapos sabi nung Pege, sige, pagpapunin, kanin niya, para malaman kung kanin niya. Alam niyo na. At itinapon, pinatay yung isang ina. At yung tunay na umiyak, binigay yung baby. Ganyan katalino si Solomon. Kaya lang, si Solomon, tumagal ang panahon, nagkaroon siya ng problema. Naaliw siya sa mga babae, mahilig sa mga porn movie, mga lalaki. Iwasan na natin yan, hindi tayo makapasok sa ayan ng Diyos. Dahil dyan, dumami ang asawa niya. Just imagine, 1,000 asawa niya. Paano yun? So, parang isang tao, nagiging parang feelan nila, ay dito. So, sana mo kayo magmamataas dito. Kailangan magkakaroon kayo. Buti nga di ba naging umaandal sa inyo? Nagkakaroon ng mga meetings. Respeto yung bawat isa. Yung mga quiet, dapat magpapractice kayo para sa kaluluwa natin ng Diyos. Respeto nyo yung leader nyo. No? Kung yung mga nag-MC, mga nag-share, kayo mga umate, mga nag-aabot dito, tumulong, pagpalain kayo ng Diyos. Amen? Alam nyo na, mga dahilan. Ha? Una, galit, walang katapusan. Tama na yan. Paninirang puri sa Diyos. Alam nyo, tayo commandments yan eh. Basahin nyo tayo commandments. Ang hindi nga lang pagsimba ng linggo, is a pet na rin. Kasi mo yun. Kaya kinamitisan din pagbigyan ng simba. O, pag nanakaw at pambababae. Sa lalaki, sa babae, wala lalaki. Sige na. Okay, huwag natin paglabanin ng scientific at Jesus. Amen. Napatunayan na ng science na meron talagang Jesus na dumating. Amen. Yung walong nagbitas sa kay Noe, walong type ng dugo yun. At meron tayo sa science na walong type ng dugo.
O di ba? 8. Yan. Huwag ninyong ibigay ng mundo, makamundong bagay, ang ibig sa mga ito ay ibigay sa marami po mga kasulatan yan. Tagapagtanggol, tagagabay, tagapayo. Sino yung mga yan? Ayo. No? Tagapagtanggol, tagagabay, tagapayo. Nung binigyan tayo ng karunungan, kaunawaan, kahatulan, nalimutan nyo na yan, katapangan, kaalaman, kabanalan, at banal na tapos sa Diyos. 7 gifts of spiritually. Di ba? Nireview pa nga natin yan. Ang sanctifying grace, dadating mo wala. Yung huwag natin nakalimutan ng Diyos. Alam niyo, kung magsisimba, di ba? Sige, taas ang kamay, taas ang kamay, taas. Sabi na, praise the Lord! Di ba, inaabot natin yung langit? Pero alam niyo sa taas, abot na abot nyo na. Kasi pag tinasa mo siya, bumababa ang presensya ng Diyos. Wala. At kinakain mo yun. Oo. Wala kang Kaya makain. dapat huwag ganun. Sabi ko nga doon sa community ko, Walang yung charismatic at hindi nagsimba, kung na kayo matay ng charismatic. No? Amen? talaga. O, ito na po yung last. Fish. Alam niyo ko, sabi yung isda. Isda. Siyempre, bakit yun? Isda. Yan. Okay, isda. Ang ganda, no? Isda. Dito na tayo magtatapos. Kasi nakita ko na yung mga mata nyo, yung espiritu ng kalaban. Nagtaniwan na, nag-spring na. Ayan, sabi niyo isda. Oh. Lord, ang aming buhay ay iyo. Yan. Tatandaan nyo ha. Dilikanin Diyos ang isda. Amen? Amen. Dilikanin Diyos ang isda. Amen? Oh. Pero nung nilikha yan, nilikha niyo muli tubig. Tama? Amen. Pero, yung isda, inalis sa tubig. Ano nangyari? Ito yan, oh. Tutuloy ko lang dito. Ano nangyari? Namatay. Mabuti ang ginawa ng Diyos, pero tayo gusto natin lagi. Ano, sawa na ba tayo sa buhay natin? Gusto na natin ito? O, di ba? Ayan yan eh. O, pero mananapit ang tubig kasi nilikhanin Diyos yan. Amen? O, ang puno, natumba, nilikhanin Diyos yan. Pero yung pinaglagyan niya yung lupa, nananatili. Sabi ng puno siguro, ayoko na, papangit ang mga katabi ko. Bubunutin ko na sa sarili ko. Pero ano, disaster ko, no? Nadala sa tukso. Kaya yan, patutol, pero nanatili ang lupa. Kaya matanda ng ating mga magulang, immortal talaga sila. Tayo immortal. Ngayon, namamatay na sila. Binibigay sila ng kanilang mga anak. No? Na dapat hindi. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Lahat tayo ay maliligtas. Lahat ang pinakita ko kanina, iyon ay para lang pampungo sa iyo. To be honest, lahat tayo ay maliligtas sa Kristo Jesus. Ito, pag pupunta kayo sa simbahan, please, gently, respect, dahil nakahubad yung tao na nagligtas sa atin, kundi dahil sa Kanya, wala na. Sa bawat kasalanan natin, at paalala natin na dapat natin pagsisiyan ng ating kasalanan, tignan niyo lang ako. No? Tandaan niyo lang yun. Tandaan niyo yung prayer. Confession, adoration, rosary, ano pa yung ano? Eucharist. Confession, adoration, ano pa? Rosary, and Eucharist. Yun tayo, amen? Hawak lang tayo lagi kay Lord. Tandaan nyo, may langit. May langit na naghihintay sa atin. Malinaw ba lahat ng tinapit ko? Amen. Pumasok ba sa puso? Hallelujah, praise the Lord. Prayer community, lagi tayo magbabanding. Nagsimula kayo sa banding, kanina. O, yung sana wala nang nalilate. Kanina nag-upisa kami. Ito lang. Meron na, ito lang. Dapat sabay-sabay kayo dumadong na nakabanding kayo. No? Prayer family, tinuturo niyo sa family mo. Ayan, personal prayer, punta kayo sa Teya. No? Sino mo, gawin mo nila sa Diyos. Ang dami mga kapatid. My last word, basa sa bayan, basa tayo.
Hanggat may pamura, May pag-asa. may pag-asa. Sabihin hanggat may buhay, may chance. Amen? Brother, tutugin na natin yung ano. Kung na lang kayo ng maayos, pikit ang mga mata. At kantayin namin yung ano. Ano ba itong pwede natin kantayin? Ito. Sa mga sandali ito, mga brother and sisters, pwede pa rin tayo magtanong sa Diyos. Tanungin natin siya lagi, araw-araw. Gusto ng Diyos, tinatanong siya. Totoo lang, ang dami-dami nyo dito. Kahit tayo na nag-uusap, parang yung mga kapitbahay natin, binaliwala na natin. Kahit hindi sila sumusunod, dapat talaga akayin natin sila dito. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinag-iinturan? Bakit sinasasarambatan? Kung kami magtatanong, bakit nga ba pinupuhin? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinag-iinturan? Bakit di ka sasarapatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagbabalang. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa hiwalay. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagmamahalan. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa hiwalay. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Yes, O Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Salamat sa gawain ito na aming tinataluhan. Sa mga taong ito, Lord, na nagsusumikap na lumapit sa iyo at kilalanin ka sa pagsilbihan. Mga kapatang ito, Lord, sa kanilang pag-aaral, Lord, sa subayin niyo po, makatapos sila at magamit po sila, Lord, sa iyong presensya. Ang mga nanay namin dito, Lord, na nagsusumikap pa sa buhay, ipinaglalaban pa kanilang buhay, pamakita kanila kanilang ako, mayakap at mahalin. At ikaw ay pagkikirin, Lord, ang mga nanay dito, na patuloy na nagmamahal sa kanilang mga asawa at mga anak. Patuloy siya ng gabayan, Lord, at mga tatay na narito, maging matapang sila, Lord, maging pundasyon sila, ang kanilang pinangako sa timbakan, na ang kanilang asawa ay kanilang mamahalin hanggang sa matapos ang mundo ito. Ikisa lang, Lord God, ng kabuuan ng gawain ito, Lord,
ay pagbabayin mo, gabayin mo sa lahat ng oras. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Ang huling wika na lang po, sabihin ko sa inyo, hangway ko sa Kawikaan 28. Sana po, pag nabasa ko ito, mag-umpisan tayo. Sabi dito sa Kawikaan 28, chapter 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mag-umpisan po tayo. Pagpalain na ng Diyos, Brother Joel po. At nag-iwan ng magandang buhay sa ating lahat. Amen and amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat po. God bless you all.